is your moment of fun. Information not to miss. Time for great laughters. Candy Talks. Candy Talk! Candy Talk. Ang saya-saya. Ano daw? Ang saya-saya. Candy Talks! Hindi pumapasok. Ayun! Bakit nag-sleep siya? Sorry, nag-sleep yung akin. Sorry. Ulit! Natakot tuloy ako. Sabi ko, hala, ano nangyari? Good morning! Ulitin natin ang pagbati natin sa lahat ng mga nakatutok po sa atin. Live ngayon sa 101.7 radyo natin sa Occidental Mindoro Philippines Facebook page. Natakot ako. Sabi ko, ano na mga birya ito? What if ito na pala talaga yung nagpainit ng ulo ko? What if, diba? Saktong-sakto, no? Parang biglang, challenge ako. Nag-init ang ulo ko kaagad. Buti na lang, hindi masyadong mainit ang ulo ko today. Sakto lang ako. Kapag may tao talaga ako nakikita, doon lang umiinit ang ulo ko. Sakto lang ngayon, kaya ko, diba? Nakahinga ako ng malalim. Tapos nagpanik ako eh. Instead na magalit, nagpanik ako. Mas naisip ko yung panic. Kaya good morning sa inyong lahat. Friends, yun po ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Ano yung mga bagay na mabilis na magpainit ang ulo mo? Ano? Sagot! Huwag na pa bagal-bagal dyan ha. Sumagot ka. Sabi na ba yan? Nang-aaway naman ito. Wag na nga lang ha. Ano ba yun? Umuulan ba? Bakit parang may mainit? Yan, isa sa mga nasa nagpapainit ng ulo natin. Si Candy Ririt po ang isa sa mga mabilis magpainit ng aking ulo. Yan, sorry po kanina dun sa unang bugso ng ating programa. Buti na lang talaga hindi sumabay ang bugso ng damdamin ko eh. Wala pong sounds kanina, pero I hope okay na po ngayon. Tanungin natin si Tobs kung okay na ba, Tobs? Naririnig mo na ba ang aking golden voice, Tobs? Tobs! Are you there? Iniwan na pala ng karamihan. I hope okay lang po yung mga friends natin. Though we are laughing here kasi ito yung trabaho natin, no? Kahit ano pa man po yung mangyari sa paligid natin, we really have to work. Kahit nasa bahay lang po tayo, kay work from home tayo, hindi naman ibig sabihin nun, diba, ay matitigil na po ang ating mundo. Pero syempre, our heart goes to our kababayans po na affected ng habagat, no? Lalong-lalo na po yung mga magsasaka natin, yung mga binaha, no? Hindi lang dito sa atin sa Occidental Mindoro. Pero sabi nga ni Mayor ng Maburao, no? Kasama po tayo sa top 3. Bakit ganun? Kapag ka napapasama tayo sa top 3, hindi naman maganda yung mga balitang top 3 na ganun. Sad lang. Pero yun nga po, no? Our heart goes to you at sana kung ano man yung pwede nating maitulong doon sa mga friends natin, kung mayroon tayong kakayahan, no? Tumulong po tayo. Siyempre po, sa panahon ngayon, kailangan pa rin natin na makapag-ingat. No? Tuloy-tuloy pa rin naman yung mga pag-ulan, no? Sa kabundukan. Tsaka dito sa atin, maya-maya, diba? Hindi naman siya dire-diretso talaga, like walang tigil. Tumitigil din siya, pero mamaya makikita mo na naman, ay, mahangin na naman, tapos malakas na naman, tapos parang bagyo na naman siya, no? Pero hindi naman talaga siya bagyo, dahil lang talaga siya sa habagat. Grabe po talaga yung epekto nito. And yung sad part doon is, hindi pa to yung malakas na bagyo, pero nakikita na natin yung epekto nito sa atin. Sobrang tindi na po. Diba? Kaya mag-ingat tayo ha mga friends. At yung sa mga affected po, no, maganda na maano agad natin to, ma-relay agad natin to sa mga kinauukulan para kung magkakaroon po ng mga interventions para po sa inyo, ay mapapasama po kayo. Okay? Mas maganda rin na kung meron kayong mga ano dyan, kailangan ng video at kailangan din po ng mga litrato, 'di ba? Meron tayong maipapakita, no, para mas
madali nating, alam nyo na, dito sa atin sa gobyerno, kailangan may mga, tayo may mga may ipapakita tayong basihan, no? Para masabi na, oo, qualified nga tayo sa mga ganito. Pero kailangan po natin ang tulungan ng isa't isa, hindi lang ng government. Okay? It's a reminder din to all of us na mas ingatan pa natin yung ating kalikasan. Diba? Kasi hindi na nga naingatan yung mga project. Pero, yun nga, no? Sa kabundukan din talaga, makikita mo na kailangan nating ingatan at bawasan na talaga yung pagpuputol ng mga puno. Kasi grabe talaga yung buhos ng, tubig. Hindi lang po sa atin dito sa Occidental Mindoro ha, sa maraming part ng Pilipinas. At kagabi, 'di ba, nakita din natin or kaninang anong oras ba 'yon? Kasi hindi ko alam kung anong oras, madaling araw yata 'yon, no? Naganap din po yung malakas na pagyanig sa Colombia naman, no? 7.4. So nakakalungkot, ang dami na pong mga nangyayari sa ating whatever is your belief, no? Kung ito man po ay malapit na yung katapusan or dahil sa kagagawa nating lahat, no? Sana may mabago. Sana maayos natin yung ating mga pagkakamali. Sana, anyways, friend, sa panahon ngayon, wag na muna tayo malungkot. No? Dahil pag-usapan muna natin yung galit. Sa galit muna tayo. Nabilis ng transition. From lungkot, galit tayo. Diba? Galit muna tayo mga kapatid. Ano yung mga bagay na mabilis sa makapagpainit ang iyong ulo? I-message mo na dyan. Okay, comment down mo na po sa ating pong Facebook Live. Dahil sabi ko nga po, kumpleto pa rin ang ating mga tropa pits dito at kailangan pa rin po natin magtrabaho kahit nasa bahay lang po tayo. Work from home ang lola ninyo. Kailangan pa rin natin gawin ang programa nating Candy Talks. Okay. Wala kang sound kaya sabi ni Ate Shai. Ate Shai, kamusta po ikaw? Okay na po ba ngayon? May sounds na po ba ako, Ate Shai? Ano sa tingin mo mas maganda? Yung boses ko o parang tahimik na lang ako? Kasi nakakaganito eh. Sabi, ingay mo, Candy. Para mas okay yung tahimik ka lang ha. Parang Good morning, Ate Shai. Maraming salutations sa pagtutok sa ating pong Facebook Live. Syempre ang aking friend. Hi kay Janjan. Good morning, Janjan. Kamusta ka na, friend? Yes po, morning. Bukas po, tuloy na po ang Mr. Shaw or Mr. Missiles, ano yan? Or, sorry, hindi pala Mr. yon. That's pinaigse from Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Tuloy daw po ito sa may Barangay San Roque para po sa mga batang 9 to 59 months. Maraming salamat. Uy, thank you so much, friends, sa pagsasabi niyan, ha? Yan po. So, bukas tuloy na po yan. Baka may mga lang ngayon, cancel lang ngayon ng mga activities, no? Pero, yun nga, may mga importante kasi especially kapag sa health, no? Dapat hindi rin talaga yan na-a-adjust kahit ano man yung panahon natin. Okay? Pero kung may good reason, of course. Yan. Kaya dapat lagi tayong nag-aabang, no? Sa mga balita, sa mga announcements na ganyan. Okay? So, friendship, puntahan na po natin ang ating pong topic for today dahil baka maubos ang oras natin. 9:41. Time check. Ano ba yung mga bagay na mabilis na makapagpainit ng iyong ulo? Sabi ko nga kanina, ilang mga bagay lang dyan kapag sinabi sa atin ng mga kaibigan natin na okay, on the way na 5 minutes na lang pero isang oras na hindi pa rin siya kakarating. 5 minutes daw. Pero lumipas ang isang oras, wala pa rin siya. Mga taong laging late. O, hindi na ako nalilate ha. Simula na nag-work from home ako, hindi na ako na-late sa work. Counted ba yun, boss? Hindi ko sure. Pero thankful. Kapag may kumuha ng pagkain ko na hindi nagsasabi. Sa totoo lang to, di ba? Marami naman mga bagay na nakakapagpainit. Pero nasa top 1, ay nasa top, ano ba to? Top 5 na lang kasi sobrang dami eh. Top 5. Nakita mo na may nag-unfriend sa'yo. Oh, nakakapagpainit ang ulo nyo yun? Sa akin wala lang to eh. Bakit ba? Pag may nag-unfriend sa akin, okay. Sino ka na nga? Ako nga gusto ko magdagdag na friends. Kaya lang, hindi na nga. Kasi 5,000 na, diba? Solid na yon. Sorry dun sa mga hindi ko pa na-add ha. Yung iba nag-unfriend din po ako. Yung mga hindi na active. So, in-unfriend ko na din sila. Huwag kayo magalit sa akin. Pero bahala na kayo. Kung magalit kayo, Pero may mga tao daw na gano'n, mabilis
init ang ulo nila kapag kami nag-unfriend sa kanila. 'Di ba? Hindi naman ka-close, hindi naman kaaway daw. Pero kapag nakita mo, bakit? 'Di ba may mga question? Saan ako nagkulang? May mga grabe yung damdamin, no? Buong buo talaga. Tapos 'di ba kapag ni-review mo yung buong friendship ninyo nung tao na to, hindi naman kayo pala talaga close, 'di ba? Pero kasi baka nga sa social media, no, kapag ka nakikita mo, palagi ka naman nagla-like sa post niya, nag-heart, 'di ba, nagko-comment ka pa doon, nakikipag-engage ka sa kanya. Tapos sabi pa nga, 'di ba, follow to follow. Hindi naging effective. Gusto mo sana maging content creator kaso ayaw nila mag-follow sa'yo. Huwag na lang salamat na lang sa lahat. Yan, isa sa mga nakakapag-paint daw ng ulo niya. Nasa top 4 naman natin ang kapag ka naka-ready ka na daw, nakagaya ka na lahat-lahat, di ba, nakaligo ka na, nakapag-ayos ka na, nakapag-bis ka na, nakapag-effort ka na, tapos sasabihin, cancelled! Woo! Maniwala. Nung nag-announce ka na wala pasok, tuwang-tuwa ka, di ba? Aminin mo. Di ba? Hindi mo pa nga pinaplansya yan. Diba? Last minute ka nga magplansya, kaya baka mag-cancel naman yan siya. Abang ng abang, refresh ng refresh. Diba? Sa page ni Mayor, Sunny Pablo. Nag-post si Mayor Sunny, sabi niya, ramdam na ramdam ko na talaga ang pagkamis ng mga estudyante at ng mga teacher sa kanilang mga paaralan. Kaya may pasok. Kaso, diba, powerful naman. Mga gabi na yun parang nasa alas 12 na yata yun. Pasado alas 12 na biglang nag-message na meron palang nilabas ang office, no, of the president. Syempre, ayun, susundin talaga natin yon. Pero wag tayong matuwa kapag kaganon. Ito na lang tayo sa naiinis daw sila kapag kaganon. Kasi, yung tao na naka-ready na, 'di ba? Kumbaga na na nila alam mo na yung gagawin mo, no? Instead na may mga gagawin kang ibang bagay, hindi, priority mo to kasi nga may lakad kayo, 'di ba? Pwedeng lakad sa tropa, pwedeng meeting, 'di ba? Pwedeng napaka-importante kasi yun, no? Yung precious time natin, inalat na natin at alam mo na yun yung gagawin mo. Tapos all of a sudden, makakancel lang, no? For some reason. 'Di ba? Hindi na to dun sa tungkol sa cancellation ng mga classes po. Pinag-uusapan na natin dito yung ibang mga bagay. Pero yun nga, sabi, if valid naman yung reason, 'di ba? Acceptance na lang talaga 'yan. Ganon talaga. Sige, top 3. Yung meron daw ikaw pagkain. Nasa rep man yan, nasa baul man yan, nasa ilalim ng unan mo, kahit sa amoy nilagay. Grabe, no? Nilagay mo na sa ilalim ng unan mo, tapos di ba nadali pa din. Sino man siyang kumain yan. Diba, may plano ka talaga dun Alam mo na yun na yung dinner mo o kaya ito na yung lunch mo. Basta dun sa pagkain na yun kasi tinipid mo yun at alam mo na kakainin mo siya sa susunod na panahon ng iyong buhay. Tapos nung nakita mo, wala na! May kumain! At ang masaklap dun, wala pang umaamin kung sino yung kumain. Kung di mo pa isi-check sa CCTV, di mo pa malalaman. Na isa sa mga ka-boardmate mo na malapit ng matsugi dyan sa inyong boarding house. Diba? Kay paano ging talo niya pa ang bubuwit sa paglako ng mga natitirang pagkain nyo. Ay, naalala ko talaga before. Ilang beses ko na rin ito nakwento. Pero totoo kasi nung nag-aaral din ako, isa din to talaga sa mga laking problema namin. Kasi diba kapag estudyante ka, tinitipid mo talaga yung mga pagkain mo. Alam mo na, tatawid mo pa to. Diba minsan nga kahit may amag na okay pa to, kaya pa to next week. Grabe. Hindi kasi alam mo na tinitipid mo nga yung pagkain mo. Tapos yung biglang mawawala na lang siya, diba? Ay, sobrang sad talaga nun. Ang bilis makapagpainit ng ulo nun. Like sobra, mas mabilis pa yun sa pag-init ng tubig na mainit. Pag may kumain ng pagkain mo, diba? Tapos kakabugin pa niyan kapag kinain yung pagkain mo at nagtira. Diba? Ito ang bilis talaga mag-init ang ulo ko dito dati. Dati naman, pero ngayon kasi hindi na masyado. Siyempre, nakakasaing na tayo Pero dati, diba? Yung alam mo na may sinaing ka pa, okay pa yan. Tapos pag uwi mo, diba? May natira naman. Pero alam mong hindi ka kasya sa isang kainan. Diba? Tinirahan ka parang 2 kutsarita, diba? Di pa nilunok lahat, hindi pa inubos.
Nilagay pa pati kutsara dun sa ano, di ba? Aldero or sa rice cooker. Ang bilis na makapagpainit ng ulo ng ganon. Di ba makikita mo na talagang at least hindi ka inubusan, pero alam mo naman na hindi rin naman aabot yan sa iyong lalamunan. Aray mo! Ay, nakakalurky naman. At top 2! Meron pa! Yung may nag-chat daw sa'yo. Sino ba nag-iinit ang ulo dito? Diba? Yung nag-chat sa'yo, ang iinit ang ulo. Or nag-chat ka, baliktarin natin. Nag-chat ka, tapos nakita mo naman na sinin niya, pero hindi siya nag-reply. Ay! Init ng ulo agad yarn. Bilis mag-process naman ang iyong ano dyan. Anger, emotion. Diba? Mas mabilis pa siya talaga. Parang tumuturbo no? Lalo na kapag alam mong urgent, no? Tapos sinabi mo, ay, nasa na yung damit ko. Inahanap mo dun sa kapatid mo. Tapos nakita mo sinid niya. Tapos nakita mo, diba, nag-post, suot yung damit. Ay! Ang bilis naman talaga mag-init ng ulo ng ate. Pero kasi, that's it. Yun yung role ng mga ate eh. Hiraman ng damit ng mga kapatid. Aray mo! Pero okay lang yan, friend, no? Sabi nga natin, sobrang daming mga bagay na nagpapainit talaga ng ating ulo ng mabilis na mabilis, as in mag-spike talaga yan siya. Teka lang, bago natin puntahan ang ating pong seryosong usapan, may mga seryosong usapan pa tayo. Meron pa tayong mga babasahin eh. Dami pa eh. Sorry. Kasi baka mamaya malaktawan natin yan. Yung kasama mong mabagal gumayak, papunta sa work. Lagi na lang hinihintay. Makikisabay lang naman. Aray mo. Yan ang mahirap dyan. Good luck sa'yo, Kuya Lito. Oo nga, no? Inis din ako dati doon. Pero, na-realize ko yon nung medyo, matured na ako. Pero dati, inis na inis talaga ako doon sa mga tao na mabagal talaga kumilos. Yung alam mo yung kakain, tas ang bagal kumain. Tas ngayon ko lang na-realize na, importante pala na mabagal palang kumain. Kasi dapat pala talagang inunguya pala natin yung pagkain natin. At nakita ko din, no? I don't know, pero it makes sense naman kung bakit daw ngayon mas maraming mga bata. Pero baka i-correct tayo ng mga mga experts natin. We are open sa pag-correct. Nabasa ko lang din to na kaya pala daw maraming mga bata ngayon yung mas hindi maganda yung yung tubo ng ngipin, no? Maliban sa hereditary to, nasa genes natin to, ay kasi mas less daw yung pagnguya natin ngayon. So less yung paggamit natin nung gums natin, 'di ba? Yung teeth natin. So dati daw kasi nung unang panahon, 'di ba, mas solid yung mga kinakain nila, mas matindi na exercise talaga, no? Kaya maganda yung pagtubo. Pero ngayon daw sobrang tamad na nga natin. Parang gusto natin lahat nilulunok na lang, 'di ba? Nilalak na lang. Very soft na siya. So maganda talaga bumabalik, no, sa dati na. Tinan mo, 'di ba, yung mga nanay at tatay natin? 'Di ba ang dalang sa kanila yung may sira yung ngipin. Ang dalang sa kanila sa mga lolo't lola natin. May makikita ka pa na ang gaganda ng mga tubo ng ngipin nila kasi nga ang mga binabanata nila before tubo. Di ba, imagine mo? Tayo ngayon sobrang tamad na. May tubo nga pero gagawin mo naman, di ba? I-shake mo naman or i-squeeze mo, kukunin mo lang yung niya. Ay, nako. Pero dati hindi talaga mag-e-effort talaga ng matindi. Okay, good morning Kuya Ogie. Ay, si Kuya Lito pala kanina yon. Kuya Lito Gregorio Mendoza. Salamat Kuya Litz. Thank you. Salamat sa pag-share ng iyong galit moment. Siyempre, binabati natin si Sis Jam. Sis, good morning to you. Hi sis. Message mo lang ako sis ha. Para kung makapagpabayan, may ipapadala natin yung saklay. Sa ngayon, ginagamit-gamit ko muna siya sis. Kapag kailangan mo na siya sis. I just realized, ang hirap palang maglakad na talagang wala ka na talagang saklay. Pero may mga times na nagagamit pa rin natin siya. Pero sis, pag kailangan na right away, dadalahin natin dyan sa bayan, ha? Okay? Sabihan mo lang ako. Siyempre, binabati natin si Sis Jem, ang kanyang Junakis, na sana ay makaluwas na sila para maipatingin na ulit ang kanyang Junakis. Sis, thank you, ha? Sabi ni pala ni Ate Shai, Ox na. Ang ganda ng voice, syempre. Ate Shai, Shai ako. Sabi ni Ate Shai, saan banda? Kaya sa kabanda na siya, Shai. Parang wala naman yatang shy itong batang ito, sabi niya.
Okay, salamat daw po by Barangay BHW ng San Roque. Yan na sa mga taga San Roque ha, bukas po tuloy ang inyong Robelia, ano pa yon? Nakalimutan ko na yung iba. Measles Robelia Supplemental Immunization Activity. Kailangan po yon, kailangan sa mga bata yon, okay? For more information, pwede po kayong pumunta sa sa San Roque. Ayan, sa inyo pong health center. Okidoki! Friendship, konti na lang ang ating oras. Pero sabi nga, marami pa pong mga nagpapainit ng ulo natin. Ano man ang dahilan natin dyan, mga friendship. Diba? Hindi mo rin masabi, diba? Kasi may mga tao talaga na mabilis uminit yung ulo nila. Sometimes, hindi reason yung mismong bagay. Hindi talaga yun yung nakakapagpainit ng ulo natin. Kasi sabi sa ang explanation daw dyan, pwede kasing pagod yung utak natin. Hindi ka naman talaga galit dun sa tao na yon na bigla-bigla na lang. Kundi, pagod kasi yung utak mo. 'Di ba? Pwedeng kulang yung tulog mo. 'Di ba? Pwedeng pagod ka, pwedeng gutom ka, pwedeng overload ka, overwhelm ka, lahat-lahat na, 'di ba? Basta yun yung mga reason. Mas mahina daw kasi yung ability daw ng utak natin na i-process yung emotion natin or i-regulate yung emotion natin. 'Di ba? Kaya mabilis tayo magalit. Diba? Minsan naman daw naiipon yung stress. Kaya konting konting bagay na lang, ang bilis na trigger ka na kaagad, diba? Kasi parang yung stress mo nandito na siya, no? Tapos nung nadagdagan kahit konti lang, biglang gumanon na kaagad, parang umapaw na siya. Kasi nga hindi mo daw siya nailalabas. Yan, diba? So yun nga, parang habang iniisip natin yung mga bagay na mabababaw lang na to, di ba? Mapapansin din naman natin mga friendship na yun nga, hindi naman talaga yung bagay na yon yung nagpainit ng ulo natin, kundi yung nangyayari sa katawan natin, di ba? Kaya mahalaga na kailangan natin ng tulog, di ba? Syempre, baka mamaya kulang ka nga sa tulog, kulang ka sa tubig, edi uminom ka ng tubig, di ba? Baka kulang ka sa kain. Isa rin daw talaga sa mga nagiging reason kung bakit mainit ang ulo natin kasi nga gutom tayo. So, why not, di ba? Subukan mo lang. Uminom ka ng tubig, di ba? Or baka kailangan mo ng someone na makakausap, pwede rin yan. Pero ang pinakamadali daw na paraan para ma-release natin ito ay pwedeng huminga tayo ng malalim, di ba? Mag-inhale and mag-exhale ka muna. Yan, yung mga ganyan ba, di ba? Minsan na maranasan natin, no? Kasi hindi naman talaga perfect yung everyday life natin. Kahit gaano mo pa yan i-plano, diba? May mga sisemplang pa rin sa mga plano natin kasi nga hindi naman natin hawak, no? Yung utak ng ibang tao, diba? Yung ginagawa nila. Pero yung sa atin, no? Hawak natin yan. Pwede nating i-regulate yung emotions natin kung alam natin kung paano natin to i-regulate, no? Basta always remember na kung ano yung nangyari sa'yo ng isang bagay na yan, sana wag yan na mag-define ng buong araw mo, diba? So, ayun. Kapag ka naranasan mo sometimes na biglang na-cancel yung lakad din yun, tagal-tagal nyo naman yung yung plano-plano, di ba? Tapos nasa CR ka, di ba? Tapos biglang wala palang tubig, shout out sa Prime Water, di ba? Biglang gano'n. Tapos yung iinom ka na sana na mainit na kape, tapos di ba pagbuhos mo dun sa yung inyong thermos ay malamig ang laman. Sa susunod na may mga ganyan mangyari sa'yo, may kumain ng pagkain mo. Ayan, pag may kumain ng pagkain, sobra na, hindi na, manapa ka na. Grabe ah. yung pala yung kakahantungan nun, no? Mananapa. Uy, joke lang friendship. Wag naman. Wag daw nating hayaan na yung maliit na bagay ay magnakaw ng buong araw natin. Makes sense. Totoo yun, di ba? Kasi kung hinayaan mo na, di ba? Nagalit ka na. Siyempre kung nagalit ka na, baka mamaya marami ka nang nasabing masama tungkol sa kanya, di ba? So, nag-below the belt ka na dahil lang na-stress ka. Tapos syempre, after nun, hihingi ka rin naman ng tawad. Pero kahit humingi tayo ng sorry, may mga bagay na nasasabi na natin na iiwan na talaga to ng scar sa puso ng mga tao na to or 'di ba? Sa isip nila, alam nila na ganito ka kapag ka nagalit. Kaya nga sana bago tayo magsalita or bago tayo gumawa, take ng actions, no? Huminga muna tayo ng malalim. Ipahinga muna natin 'yan, kapatid. Meron pa sabi dito, parang don't sweat the small stuff. Search nyo na lang, ikaw ano ibig sabihin. Ako mag-explain din ang ulo ko eh. Just lang, huwag nating hayaan yung
maliit na bagay ang magnakaw ng peace of mind natin, yung maghapon natin, di ba? Huwag daw natin nahayaan na yung isang pagbukas mo lang ng gripo at pangit ang tubig na lumabas dyan, no? Yun na. Kasing pangit na nun yung buong maghapon mo. Sana wag ganon. Don't sweat the small stuff. Okay. Don't let the things steal your peace, kapatid. Kaya peace tayo. Uminit pa ng ulo mo today dahil sa topic natin. Okay lang yan. Ang mahalaga. May naging topic tayo ngayon. Ang mahalaga na kapag candy talks tayo, kailangan natin magtrabaho mga kapatid. Ano ba kayo? O shout out muna sa lahat ng may mga birthdays. 2 minutes na lang po. Umiinit ang ulo ko sa maingay. Nagvi-video okay na kapitbahay sa gabi. Lalo na kung sinturado naman. Ayun ano, pasok ko sa banga. Nahabol pa natin to. Hi kay Roger Navarro. Thank you, Roger. Mary Ann Basa Sigera. Thank you, Tita Philomena. Yung naglalaba ka tapos biglang umulan, nakakainis eh. Yan. Init to ng ulo ni Tita eh. Salamat sa inyong mga friendship ha. Yung may mga kaarawan po, happy birthday. Mag-ingat po tayong lahat ha. Salamat sa lahat ng mga sumama sa atin for today's video. Monday to Friday, 9:30 to 10 a.m. Dito po sa impila ng radyo natin. Mapapanood nyo po sa ating Facebook Live na 101.7 Radyo natin San Jose, ang Candy Talks. No? At syempre po, abangan nyo sa mga susunod pang araw natin. Malay mo, diba? May mga additional na DJ na tayo na pumasok. Start na tayo. Thank you guys. Happy, Anong araw nga ngayon? Tuesday. Happy Tuesday. Mag-ingat tayo ha. Yung mga walang pasok ha, huwag kayong pupuntang Jollibee. Charot. Pumunta. Galit sa atin mga taga-Jollibee. Biglang tayo pa yung naging nila. Trigger ko ba't kuminit ang ulo? Joke lang. Pwedeng pumunta kahit saan nyo gusto, basta mag-ingat lang po. Okay? Magpapaalam sa magulang kung kayo ay hindi pa. Oras natin sa buong Pilipinas. A minute to go before 10 o'clock. Thank you. Bye!